Praise the Lord. Glory to God. Good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. Glory to God, praise the Lord, thanks God. At ngayon ay August 11, 2024. So welcome kayong lahat dito sa Bethany Baptist Church Mission Calibo. So praise God. John chapter 1 verse 10. John chapter 1 verse 10, basahin ko, pakinggan nyo at sundan nyo sa inyong mga Biblia. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa araw na to. Thank you sa buhay na binigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat at Panginoon sa 7th transferee dito sa Bethany Baptist Church Mission Calibo at gano'n kay namili na transfer din bilang part of Bethany family at gano'n o Diyos. Salamat kay Pastor Nabli sa Bethany Baptist Church sa Makati at gano'n kay GJ sa willingness niya na ma-baptize Panginoon susunod yun sa tubig na bautismo. Salamat po sa iyong salita, Sweet Holy Spirit. Help us to understand the word and help me also maabot ang pangailangan spiritual dito sa online at sa onsite. Patawad sa aming mga kasalanan, pagkulang, cleanse our. Thank you, Sweet Holy Spirit. Heavenly Father, sa iyo po ang lahat ng glory and our power. Thank you for loving us. We love you. Palayan niyo po ang mga kapastoran na tapat sa inyo, evangelist, preacher, all over the world, at may dito sa Philippines, sa pag-preach ng iyong katotohanan na maabot, mapakain spiritually ang aming mga to feed our souls. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. So, ang title ngayong araw na to ay Blinded People of the World About the Truth in Jesus Christ. So, ang title natin ay Blinded People in the World About the Truth in Jesus Christ. Ngayon, hindi makita ang katotohanan about God at ang kanyang Christ, kay Lord Jesus Christ, about the Son of God. Noong unang mga tao, hindi nila makita yung katotohanan na ito. Na nabasa natin dito sa John chapter 1 verse 10, na sabi dito ay, He was in the world, ang Panginoong Kristo ay nasa sanlibutan, and the world was made by Him, at ang sanlibutan ay ginawa ng Panginoong Kristo, and the world knew Him not, at ang sanlibutan, binusay yung mga tao sa sanlibutan, they knew Him not, hindi kilala ng mga tao noong unang panahon ang Panginoong Kristo. So dito, makita natin na blinded people of the world noong unang panahon about the truth in Jesus Christ. Kaya salamat sa Panginoon na dito malalaman natin yung mga katotohanan, who is the truth ay si Lord Jesus Christ. Kaya sabi sa John 14:6, mabasa natin doon na Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me, by Jesus Christ. So, the enemy of God, alam natin, is si Satan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ito yung kaaway ng Diyos, si Satan, at kaaway rin natin, of course, si Satan. Dati kaibigan natin siya, kabilang pa tayo sa kanya. Pero praise the Lord, dahil kay Lord Jesus Christ, nalipat na tayo from darkness to light, from Satan to God, to the living God na tayo. Amen? Are you happy na tayo ay na-transfer from death unto life, from Satan to God? Are you happy? Amen. So praise the Lord na tayo na-transfer na sa Panginoon na tayo ngayon. Kaya whether we live or die, we are in the Lord. Kaya sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na ang tinutukoy dito na God of this world, yung small g na God, it's referred to Satan. Kasi yung big G, it's referred to God. Pero dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this world, small g,
hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya makita natin dito na blinded yung mga tao because of Satan. At alam naman natin na ang Panginoon, sabi dito ay Jesus Christ is the image of God. So, image of God, ang image ng God the Father, ibig sabihin yung kanyang character, yung kanyang attitude, yung kanyang tinatawag natin na personality, ay ng Ama ay nahayag kay Jesus Christ. Kaya nga siya is the image of God. Kaya, pasalamat tayo na Jesus Christ is the image of God. Siya yung kapahayagan ng Diyos. Kaya kung ano meron ang Diyos Ama, through the Lord Jesus Christ, ay makita natin yung character, personality, attitude ng Ama sa pamagitan ng Anak, the Son of God, the Lord Jesus Christ. Amen? So kung anong karakter meron si Lord Jesus, nabasa natin sa Bible at na-witnessan ng mga disciples at mga early Christians, kung anong meron si Jesus Christ na karakter, yun ang karakter ng Ama. Na ang Panginoong Hesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig, binuhay yung 3 patay, pinakain yung 5,000 na mga lalaki, pinakain yung 4,000, yung lumpo ay nakalakad, yung bulag nakakita, yung lumpo nakalakad, yung inaalihan ng masamang espiritu ay pinalayas ng Panginoong Hesus in Jesus Christ's name. So yan ang ginagawa ng Ama at yun ay ginawa ng Panginoong Kristo. So yun ang kapahayagan ng Diyos Ama si Jesus Christ. Yun yung image, nature ng God the Father. Kaya salamat tayo sa Panginoon na yung Diyos mismo ay alam niya kung anong naramdaman ng bawat isa sa atin. Ay minsan pa yung Diyos, Espiritu, ang Diyos na Espiritu ay nahayag sa laman. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao. Yung Diyos, powerful, sa kanya lahat ay posible. Kaya ang Diyos ay pwede siya magkatawang tao. Pero tayong tao, hindi pwede tayong magkatawang Diyos o magkatawang Espiritong Diyos. Diyos lang yun ang pwede makagawa na pwede siya magkatawang tao. Pero tayo ay tao. Delikado. Kaya hindi tayo galing sa unggoy. Kaya huwag kayong maniwala sa school, ha? Mga bata, mga estudyante. Pag sinabi ng teacher nyo, ni ma'am o ni sir na galing tayo sa unggoy, ay sabihin nyo, i-repute nyo na mali yan, ma'am, sir. Galing tayo sa image of God. Nilika tayo sa lupa, sa labok, ay in the image of God. Hiningan sa ilong at nagkaroon ng living soul. Kasi kung galing tayo sa unggoy, dapat wala ng unggoy ngayon. Lahat na ng unggoy ngayon sa Manila Zoo or sa Malabon Zoo or doon sa kagubatan, sa Brazil, sa Australia, Africa, wala nang unggoy. Lahat na ay tao na dapat. So, ang totoo yan ay tayo ay nilika ayon sa image of God. Ibig sabihin kung anong nature ng Diyos, ang nature, ang image ng Diyos ay meron siyang holiness, goodness, meron siyang emotion, merong intellect, ay gusto ng Diyos ay ganun din ang sa tao. Kaya ang tao ay merong intellect, may emotion, may kabutihan ang tao, may holiness, kabanalan ang tao, may righteousness, katapatan ng tao. So ganun ang Diyos. So gusto ng Diyos na ang tao ay ganun din. Pero bakit ay may mga tao ngayon na kabaliktaran sa mga nabanggit ko ng righteousness, katuwiran, ang iba naman ay corrupt. Kasi nga, ang kaaway pa ang naghahari sa kanila. Ibang mga tao ay gumagawa ng kasalanan, walang kabanalan. Kasi nga, under pa sila sa tanikala, under the bondage of Satan pa. Hindi pa sila na-set free ni Lord Jesus Christ. Ayaw pa nilang lumapit sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible ay sila ay blinded pa of this God of this world, which is Satan. Small g, yun na. Kaya, pag kayo mag-type kayo, mag-chat kayo, pag sabi nyo, God bless you, dapat yung God nyo, capital G. God, letter G, not big capital, G-O-D.
Huwag small g, kasi small g, it refers to Satan or the devil. Dapat ay big G, kaya kinukoreksyonan ko yan. Kahit God or Lord, hindi dapat small. Dapat ay big. Letter L, big G dapat. Okay? So, pag it refers to person, yan ay capitalize. Dapat. At yun ang tama. Kaya nung unang panahon na si Lord Jesus ay dito sa lupa, ang kausap niya doon ay mga blinded people in the world. Pag sinabing world ay it refers to people in the world, doon particularly sa Israel. Kaya ang ating title, Blinded People in the World About the Truth in Jesus Christ. Sila ay bulag sa katotohanan. Bulag ng mga tao sa sanlibutan patungkol sa katotohanan kay Jesucristo. Kaya, number 1, mapansin natin dito, ang ating number 1 point ay Jesus Christ, God, was in the world. Si Jesus Christ na Diyos ay nasa sanlibutan. Nahayag sa laman. Kaya sa 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. 1 Timothy 3:16 yan. Ang Diyos ay nahayag sa laman. 1 Timothy 3:16a. At yung mga tao, kung mag-disagree sa bagay rin na Jesus Christ ay nahayag sa laman, hindi sila maniniwala na ang Diyos ay nakatawang tao, at i-deny nila yan na talata, yan siya ay Antikristo. Meaning to say, pag may mga tao pala na magsabi na, wala yan, hindi naman yan si Jesus Christ na hayag sa laman, hindi naman siya pinanganak ni Virgin Mary, hindi naman si Jesus Christ naging tao. Pag mayroon pala tayong kausap na mga ganyan, ang kausap natin pala ay Antikristo. Amen? Pag hindi sila maniwala na si Jesus ay nagkatawang tao, sabi ng Bible, Antikristo sila. Sabi sa 2 John 1:7. 2 John chapter 1 verse 7. Basahin ko, pakinggan nyo. 2 John chapter 1 verse 7. Ganito po ang sabi dito, but many deceivers, marami yung deceivers, mandaraya, are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Yan. So, maraming mandaraya ang papasok sa sanlibutan at sila ay magkonfesar na si Jesus Christ ay hindi daw nahayag sa laman. Sila ay mandaraya at Antikristo. Ibig sabihin, hindi sila panig kay Jesus Christ. He was in the world more than 2,000 years ago. That time, nandito si Lord Jesus Christ sa ating sanlibutan, doon sa Israel, sa part ng, anong continent ng Israel? Asia, Africa? Sa Middle East. Si Lord Jesus, nung nasa Middle East siya, particularly sa Israel, ang paborito niyang lugar ay palagi doon siyempre lumaki siya sa Nazareth. Doon nag-minister siya sa Galilee, napunta rin siya ng Judea, sa Samaria, sa Capernaum. That time ay wala pa noon ng mga motorbike, wala pa noon ng mga tricycle or kutsi o bus, wala pang airplane noon, wala pang cellphone, wala pang laptop, no internet, no computer, no telephone, no social media. But experience about their pero si Lord Jesus, hindi katulad natin na ngayon na marami na tayong mga gadget, pero si Lord Jesus, experience niya about kung paano mauhaw. He got thirst and hunger. Nagutom rin ang Panginoon. Napagod rin ang Panginoon nung kausap niya yung Samaritan woman. Napagod siya. Dahil ang kanyang mga alagad, disciples, ay pumunta sa bayan para bumili ng food. Kaya, napagod rin ang paano kausap yung Samaritan woman. At alam niya yung mga nangyari mga injustices, oppression. Alam niya yung feelings ng human being. Ano yung feelings mo
senior citizen, mga bata, mga young people, adult, feelings natin, anong feelings mo, feelings ko, alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon sa Kristo. Alam niya yan. Pero wala lang record sa within the 33 years and 6 months ni Lord Jesus, walang record nga kung nagkasakit ang Panginoong Isus, kung siya ba ay nilagnat, kung siya pa ay inubo, walang na-record kay healthy body ang Panginoon. Sabi ng Bible, siya ay good in stature and wisdom, in favor with God and man, favor with God the Father. Kaya healthy body ang Panginoon kasi may mission siya na bubuhatin yung na old rugged cross. At malakas ang resistensya na dahil nakabilad siya sa arawan para magwanta niya yung hirap. Kaya ang Panginoon ay talagang healthy body. Siya ay carpenter. Karpintero ang Panginoong Isus kasi ang kanyang foster parent, ang foster father niya si Joseph ay karpintero. Kaya ang Panginoong Isus ay talagang healthy body siya. Kaya bawal sa atin makasakit. Ang ating ulam ay ngayon ay tilapia. Bawal sa may hapo. Ang ating ulam ay munggo. Bawal sa may arthritis. Ano pa ang ulam natin? Bawal ang gulay. Bawal sa Ang gulay, hindi yan bawal. Bawal yan sa bata na ayaw ng gulay. Munggo ay gulay. Gulay ng munggo. Tama. Jay. Pero masarap yan, Jay. Bata ka pa, pwede kang kumain ng munggo. Si bata ka pa, wala ka pang arthritis. Ano may arthritis? Tawa si Denver Dry. Paborito ng Denver Dry, ang pipino na may dalandan juice. Yan. So, ang Panginoon ay healthy body siya. So, alam niyo yung naranasan natin nagutom, nauuhaw, ino-oppress, nadidepress, nasi-stress. Mga parents yun, nasi-stress sa mga bata, sa mga cellphone, mga gadget. Pati rin sa atin, nasi-stress din. Kaya minsan pag may emergency na tawag yung lula sa lula o nanay sa nanay, hindi tuloy makausap dahil ang naghahawak ng mga cellphone yung mga apo. Mga pamangkin, nagalaro lang naman pala. So, dapat ang mga bata ito, ang laruin nyo ay notebook nyo, mga assignment nyo, pag-aralan yung mga libro nyo. Kami noon, wala kaming cellphone. Hindi kami nag-cellphone. Ang cellphone lang ako, panpa, ng keypad. Ang edad ko na nun siguro ay 30 years old, tsaka lang ako nagka-keypad. Ngayon, 1 year old. Ano si Denver? 1 year old pa lang. 1 year old. 1 year old, marunong na mag-cellphone, marunong na mag-scroll. Pag hindi niya gustuhan yung pinapanood sa YouTube, i-scroll niya, palitan niya. Mga bata yan, 1 year old pa lang. Pero wag lang sanayin. Kaya mamaya, pag walang cellphone, iyak. Kaya para wag umiyak, bigyan ng cellphone. Ay di, maaga pa yung bata, maka-antipara na yan, magsalamin na yan. Yan. So, walang, mayroong limit. Dapat at ipintindi rin sa mga bata. Pwede naman tayo mabuhay na walang cellphone. Noon, wala na siya, nabubuhay naman kami. So, yan ang social media. Sabi na Ma'am Grace ay, doon sa Kaisik ay, buhaya daw yung sa social media. Siyempre, lalamunin ang iyong energy at iyong time pag hindi ka madisiplina sa mga bagay na yan. So, dito, ang Panginoong Isus ay alam niya yung human feelings ng bawat isa sa atin. Being rejected. Pag na-reject ka ba? Ni-reject ka. Kung sa mga manliligaw yan, ang lalaki na busted, ni-reject yan. At pag ni-reject ka rin, ibig sabihin sa grupo, sa pamilya, ay alam ni Lord Jesus yan. Dahil siya rin ay ni-reject. Di ba pag reject ay pagkamatis, bulok, kinakas out, kinatapon. Yan. So naranasan ng Panginoon yan. Kaya pag ni-reject ka, pagbigay ko ng gospel tracts sa hapon, may nag-reject ng gospel tracts, pero okay lang sa at least kung hindi siya maligtas, sana siyempre wish at desire ng Panginoong Isus, ng Diyos ay maligtas siya, kahit desire natin. Pero ayaw niya maligtas, hindi niya man masisi ang Diyos pa nasa impyerno na siya, sa lake of fire siya. Binigyan ng tracts, hindi mo tinanggap. So hindi niya masumbatan ang Diyos na
O Diyos, bakit mo ako tinapon dito sa kay Satanas, sa lake of fire? Dito ako sa impyerno, naghihirap ako. Night and day, forever. Di mo pwedeng masisi ang Diyos. Bakit? Binigyan ka ng gospel tracts, oh? August 10. In the morning, may nagbigay sa'yo ng gospel tracts. Hindi mo tinanggap. Kaya ang gospel tracts natin ay galing pa to sa ganito, sa Bethany Baptist Church, Makati. At least mapanood pa nila yung mga sa Facebook, yung mga online at mga replay na mga services. Binigyan ng gospel tracts. Ayaw tanggapin o nireject. Hindi lang ako ang nireject ay ang Panginoong Jesucristo. Ako pa din. Ay Pastor Nable. Yan. Ilang pastor natin sa Bethany Makati. Ha? Siyempre, pasalamat rin sa Pastor Satira, Pastor Yuli, sa Aklan Baptist Church. Salamat rin sa kanila. At salamat sa Panginoon sa mga believers. Kaya pag nireject ka, cast out, at accuse ng mga kasinungalingan, gin-accuse ka. Ako nga, gin-accuse noon na wala akong ginagawa, walang ministry. Alam, sabi ko, ano na lang yung binigay ko na 7,000 na gospel tracts man. Tapos, mga more than 2,000 yung nasulwining ko. But by group, by individual yan, 2,000. Although hindi naman yung makita yan na dito magsimba, pero nag-sulwining ako. Imagine, 2,000, dami nun. Tapos na nabigyan ko na gospel tracts, estimate ko na, paano siguro, mga more or less 10,000 na gospel tracts. Hindi pa kabilang yung nabigay ko galing sa Bethany Makati at galing sa sponsor na galing sa Pasig ba, kung mag-request ka ng gospel tracts, ay ang sponsor ay Metropolitan Bible Baptist Church sa Toronto, Canada. So sila mag-request ka, tayo itong gospel tracts na to, ay i-print sila. So yun, pag-print nyo rin na makabili tayo ng printer, no? Para maka-produce yung sariling gospel tracts. At sa mga project, siyempre na mga estudyante, kung fan, exclusive dito sa atin yung may mga project ay pwede ma-print. Galing sa housing, galing malayo pa, sa housing pa. Ayan. So, praise the Lord. No? Kahit inakusahan tayo na wala tayong ginagawa, siyempre ay hindi natin manibagong ikaw naman ay matured, ay dinidisregard mo lang yan. And then yung mga religious hypocrisy, katulad ng mga Parisiyo at Sadducees, serving in the temple but unsaved. Imagine yung mga Parisiyo at Sadduceyo, nag-serve sila, sa templo sila, pero mga unsaved sila, hindi sila ligtas. Sabi pa ni Lord Jesus sa mga ibang mga Parisiyo, "Ye are of your father the devil." Noon yun. Diba? Imagine Pero hanggang ngayon, may mga turo pa rin na sa ngayon time natin na si Jesus Christ, sila daw si Jesus Christ. May na-claim yun, sobra 10 yata. Mayroon sa, iwan ko kung 3 o 2 dito sa Pilipinas, siya daw si Jesus Christ. 2 o 3. Yung isa doon ay wanted. Meron din sa Europe, siya din si Jesus Christ. Sa Amerika, meron din siya daw si Jesus Christ. Kaya tingnan sa YouTube, yan, mga 10 yan, sobra pa yan, na sila daw si Jesus Christ. Isa lang si Jesus Christ. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians 15 yata yan, o 1 Corinthians. Sabi doon ay, the first man is Adam from the earth. Ang unang Adan galing sa lupa, makalupa, si Adan. The second Adam is the Lord from heaven. Pangalawang Adan galing sa langit, si Jesus Christ. So, si Jesus Christ lang. Kaya, lahat ng tao galing kay Adan. Si Jesus Christ lang yung hindi galing kay, hindi siya galing kay sa lupa. Tama? Si Jesus galing sa langit. Basahin ko para sigurado tayo.
1 Corinthians 15:47. 1 Corinthians 15 verse 47. Sabi din po dito, 1 Corinthians 15:47, the first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. Oh. The first man, ang unang tao, is of the earth, earthy. Ang unang tao ay galing sa sanlibutan, earthy, galing sa lupa. The second man is the Lord from heaven. O ang pangalawang tao, second man is the Lord from heaven. O ang Panginoong Hesus from heaven, si Lord Jesus galing from heaven. Pero si Adam, first man, from the earth, earthy. Oh, so, meaning to say, isa lang si Jesus Christ. Kaya pa nag-claim doon na, ako si Jesus Christ. Paano yun? False prophet yun. False teacher. Halimbawa, ako nag-claim, ay mga kapatid, mga magulang at kapatid, ako na si Pastor Joyce, ako si Jesus Christ. Yan. Makita niyo na, false prophet na, false teacher na ako. Kaya pa magsabi na sa TV o sa radyo na siya daw si Jesus Christ sa YouTube ay false prophet yun. Isa lang si Jesus Christ. Amen? Wala nang iba. Oh. Isa lang yan si Jesus Christ. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na tayo natuturuan dito ng tama na galing sa salita ng Diyos. Sa King James Bible, King James Version ating gamit. So praise the Lord dito. Kaya Jesus Christ, God was in the world at nahayag sa laman, at pag may nag-deny na galing na siya ay nahayag sa laman, yan ay Antichrist. Sa 2 John chapter 1 verse 7. Kaya hindi porke sa templo nagatrabaho ay makadiyos na. Hindi yan. Even dito sa mga Pariseo sa Saduceo, sila pala ay, sabi ni Jesus Christ sa kanila, "You are your father, the devil." No. Kasi nagatrabaho sila for money. Kaya kung may offering pala doon ng mga karniro, baka, naganegosyo, nagabaligya sila, nagatinda sila. Kaya nakakaroon sila ng income. Kaya hindi porke sa templo ay na anak ng Diyos. So, iba pala ay mapagkunwari, mga taong lubo. Yan. Hanggang ngayon ay may mga turo na ganyan din. So, mag-ingat tayo. At, iba ko kung may bago na namang turo ay yung tungkol sa Marcionism. Marcionism, pero huwag nyo na masyado yung isipin kay gasakit lang ulo nyo. Ako nga, gasakit nyo, ano mga Marcionism yun. Paano man yung mga sasakit lang ulo natin na maturo. Meron din turo na sa Old Testament, yung God daw sa Old Testament ay masama. Ang akala nila yung Diyos na si Yahweh ay masama sa kanila. Mali yun. Siya ay makatarungan. Kaya nga, hallelujah. From the word Yahweh, hallelujah, praise the Lord. Ibig sabihin. Kaya, na-misinterpret nila malamang na sa Bible na pinapapatay ng Diyos ng Old Testament yung mga tao doon na mga Amalekites, mga lahi doon na kalaban ng Israel. Bakit? Kasi ang sinasamba ng mga Amalekites, si Baal, si Astaroth, mga Diyos-Diyusan, yan ay sinasamba nila ay devil, si Satan. Kaya ayaw ng Diyos na mag-asawa yung mga Israelites sa mga lahi ng mga Amalekites. Kasi pag nag-asawa sila doon, sila ay mga anak ng Diyos, tagasunod ng Diyos, people of God, tapos mag-asawa sila sa mga people of Satan. Ay di ano na maging anak nila, mixed na. Kaya ang gusto ng Diyos, patayin silang lahat. Kasi ang sinasamba naman nila, demonyo eh. At hindi natin mag-Christian, bakit pinapatay ng Diyos yung mga tao sa Old Testament? Ay, paano yun ng Diyos? Prerogative ng Diyos yun, wala tayong question doon. At saka isa pa, ang sinasamba naman nila ay demonyo eh. Kaya pinapatay ng Diyos. Kaya siguro ang misinterpret nila, ang Diyos sa Old Testament ay masama. Nakuha nyo? Kaya pinapatay, parang ganito yan eh. Kung anong bisyo ng katawan natin,
sa ating katawan ay patayin yan. O katulad ng drugs. At mo doon kanina ni Washington dahil sa drugs ay kuha na siya, wala na sa tamang kaisipan. O, patayin yan yung mga makasira sa ating katawan. O, kasi walang kwenta yan yung mga bagay. O, kasi gusto ng Diyos na mapaayos ang ating buhay. Yun ang mga turo sa ngayon na huwag niya na masyadong laliman pa. Ang importante lang sa atin ay ligtas tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, basta tayo ay nag-share about the Lord Jesus Christ, salvation through Jesus Christ, gabigyan ng babasahin, soul winning, witnessing, Bible study, visitation, praying. Yan ay bastante ng giving para sa Panginoon. Kaya nga sa giving natin, no, na okay lang yung giving natin at isa pupunta naman sa tama at sa gawain ng Panginoon. Kaysa naman, sige ka na give ng giving ka tapos ay hindi ka naman pala ligtas. At in-expect mo na kayo ka nagbibigay para maligtas ka, yun pala hindi man. So sayang, pero tayo, nagbibigay tayo, ay tayo naman ay alam natin saan naman napupunta yun, binibigay natin. Binibigay natin dito ay binibili natin ng pagkain, binibili ng gasolina, sinishare sa bayad sa lupa, sa renta, sa ilaw, sa tubig. Minsan naman ay pag may mga blessing ay bibili ng pag Christmas ay bibili kayo ng mga langgana, balde. O, ano pa ibibigay? O, di ba? So, doon na pupunta sa mga material blessing. Kaya dito ay mga false teachers yan na ang Old Testament God ay basama daw, yan ay mga false teachers. Kaya mag-ingat tayo. Kaya sa 2 Peter 2:1, sabi dito, 2 Peter chapter 2 verse 1, 2 Peter chapter 2 verse 1. 2 Peter 2:1, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord, that both them and bring upon themselves with swift destruction. And beware of false prophets. Matthew 7:15. Sabi sa Matthew 7:15, Matthew 7:15, beware of false prophets. Mag-ingat sa mga bulaang propeta. Matthew 7:15. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Meron dyan sa Matthew 24:11 at saka sa false Christ sa Matthew 24:24. Mag-ingat tayo sa mga maling Kristo, mga bulaang Kristo. Matthew 24:24. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. So nabanggit ko na sa inyo nga, mga more than 10 na yun na sabi na sila daw si Jesus Christ. So mga false Christ yan. False prophet, 1 John 4:1. Here and abroad. Nabanggit ko sa USA, Africa, sa Europe. So, number 2, the world was made by Him, by Jesus Christ. The world was made by Jesus Christ. The world was made by Jesus Christ. Kaya sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa John chapter 1 verse 3, all things were made by Him. All things were made by Jesus, and without Jesus was anything made that was made. At sa verse 10, He was in the world, and the world was made by Him. At ang sanlibutan ay nilikha ng Panginoon, Jesucristo. Kaya kung ikaw ay may titulo man ng lupa, ang lupa na yan ay steward lang ikaw. By legality or by pamana.
pamana sa iyo ng iyong mga parents, or may lupa man yung tao by illegality. Illegal, bakit? Land grabbing, because of power and influence. Those in government agency, may kakilala doon sa registry of deeds or assessor's office, may kilala, kaya land grabbing, yan. Pero sa totoo lang, ang may-ari ng reality is, the owner is God. In the beginning, God created the heaven and the earth. Of course, delegated yan sa government. Kaya, government is good as long na if they obey God rules and moral integrity. Kaya, minsan may nahalo lang ng mga bulok na kamatis. Walang pakikibayan sa church. Meron din corruption sa New Testament, even doon sa mga Sadducees, Pharisees. Even sa ating time, no? Sa pera, ministry, sexual abuse, molestation, kaya hindi dapat i-cover up. Mapanagot ang dapat sangkot at tanggalin sa church para itiwalag. Like sa government, i-expel, i-dismiss sa pwesto, i-dismiss sa serbisyo. Para ma-preserve ang church of the living God. Kaya sa 1 Timothy 3:15, 1 Timothy 3:15, the pillar and the ground of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy 3:15. 1 Timothy 3:15, sabi po dito, But if I tarry long, that thou mayest know how to oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, and pillar and ground of the truth. The world was made by Jesus Christ. Pero ang sabi ni Satan, na who is a liar, sa Matthew chapter 4 verse 8 and 9, mabasa natin dito, na siya daw yung may-ari. O tingnan nyo yung kasinungalingan ni Satan dito sa Matthew chapter 4 verse 8 and 9. Nasabi niya, again the devil taketh him up into an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And saith unto him, sinabi niya kay Lord Jesus, all these things will I give thee. Lahat na ito ibibigay ko, if thou wilt fall down and worship me. Imagine, nagsinungaling siya na ibibigay na niya sa Panginoon. Samantalang ang Panginoon naman ang lumikha ng lahat. Ang sabi ni Lord Jesus sa verse 10, then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Kaya tayo nag-worship sa Panginoon at tayo nag-serve sa Panginoon lamang. Amen? Tayo will worship God and we serve God. And the last, the world knew him not. The world knew him not. Stop abusing. Means the people of the world knew him not. Hindi nila kilala si Jesus Christ. Why? Because Satan blinded their hearts and minds. Sa 2 Corinthians 4:4, and because of sins and because no one seek God. But glory to God, sa Luke 19 verse 10, nasabi doon ay sa Luke 19 verse 10 na ang Panginoon ay the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Paborito ni Jesus, tawagin siya nga Son of Man. Pero Son of God din siya according sa book of John. At sabi nga, even kung may mga tao hindi magpati nga si Jesus Christ, Son of God, kapati nga naniniwala nga yung mga devils eh. So mas masahol pa yung mga tao na hindi maniwala na Son of God si Jesus Christ. Masahol pa sila sa devil. Kaya dito, but the result in Israel ay majority sa John 1:11 ay receive him not. John chapter 1 verse 11, hindi nila tinanggap si Jesus Christ. He came into his own and his own received him not. Few people believe Jesus Christ and receive Christ. Si Andrew, si Peter, si Philip, si Nathaniel sa verse 49, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. Of course, si Joseph, si Mary, si Matthew, 11 disciples, si Paul, a Jewish Israelite. Tayo din naman, we knew not God before, but because of the missionaries and Apostle Paul, missionary to the Gentile world nations, sa Europe, USA, sa Philippines, the gospel of the Lord Jesus Christ ay nasave tayo by God's grace. Sa effort
ng mga Baptist group sa kanilang mga obey sa Great Commission. Kristiyano itong mga Baptist from America through soul winning, witnessing, at sa kanilang evangelism, Bible study, visitation, preaching, teaching ng mga sincere and holy men of God, and also mga women. If the world knew us not, don't wonder. Pag hindi tayo kilala ng sanlibutan, huwag tayong magtaka. Why? Because even Jesus Christ also experienced that. Pero sa buong mundo, no, majority kilala nila si LeBron James, kilala nila si Stephen Curry, kilala nila si Carlos Yulo, Michael Jordan, Manny Pacquiao, si Donald Trump, si Vladimir Putin, President Putin ng Russia. Pero never mind. Kung hindi tayo kilala ng mundo, importante is God knows us. Amen? Hindi man tayo kilala, hindi man ako kilala dito sa Aklan. Importante kilala tayo ng Diyos. Hindi ka man kilala sa school, sa community, importante kilala ka ng Diyos. And our name is written in the book of life. Philippians 4:3. May sabi ng Philippians chapter 4 verse 3 na dito nakasulat ang pangalan sa book of life. I entreat thee also through your fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose name are in the book of life. When sa Luke chapter 10 verse 20, but rather rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Amen? Ma-rejoice ka dahil ang pangalan mo ay nasulat sa langit. Luke 10:20. At sa Revelation 3:5 rin, at Revelation 21:27. Sabi daw, nasulat ang ating pangalan sa book of life. Revelation 21:27. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or make it a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. So praise the Lord. Blinded people in the world about the truth in Jesus Christ. Number 1, Jesus Christ, God was in the world. Number 2, the world was made by Jesus Christ. Number 3, the world knew Him not. We are salamat na we are partners with God. Sa 1 Corinthians 3:9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Making Jesus Christ known dito sa Kalibo, Aklan, Philippines, and beyond. Kaya, by God's grace, tayo ay helps through local and foreign missionaries. Tayo ay nagabigay na atong giving. Kaya tayo nag-offering, give tayo, tulong man tayo sa mga missionary para yung mga kaluluwa doon sa Vietnam ay makakilala sa Panginoon, doon sa China, sa Africa. Kasi hindi nila kilala si Jesus Christ. Sabi ng missionary, ang Coca-Cola, kilala nila sa Vietnam, pero si Jesus Christ, hindi. Si Jesus Christ ba, sabi ng missionary na kwento, ay katulad ba yan ng Coca-Cola? So, dito sa Vietnam, hindi pa kilala si Jesus Christ ng iba, even sa China. O, hindi nila kilala. So, yan ang trabaho ng missionary. Di man tayo makapunta doon, tayo ay through prayer and support sa kahit 25 pesos, sa iba 5 pesos, 10 peso, 100. Yan, maka-invest tayo for eternity. For eternal souls, so Jesus Christ died for and loved to be with Him eternally. Kaya nga, masaklap kung nagabigay ka sa church at sa leader, hindi ka pa rin ligtas. Another ay may binibigay mo, so napunta naman sa kalayawan nila. Doon sa Amerika, yung mga ibang pastor doon, na mga false teacher, false pastor, false prophet ay makabili na sila ng mga jet plane, tindi no, mga jet plane, mayroon sila mga limousine, may mga mansion, mayroon silang travel abroad. Ito mga pastor, makikita mo agad sa YouTube, yayaman nila. So, napunta lang pala yung pera nila doon sa kalayawan ng mga leader nila. Dito naman sa atin, binibigay natin, ay ito naman ay nakakain natin, mga tanggap ng material things, gasolina, rental, ilaw, nabanggit ko na kanina to. Din sa mga support sa missionaries, abuloy, health, at iba pa, ligtas
So, ligtas ka pa. So, naturuan pa tayo ng tama dito. By faith and trust kay Lord Jesus Christ alone, at hindi tayo maligaw. Dahil meron tayong assurance of salvation pa na tinuturo. Those na nag-believe, that you may know that you have eternal life. Those that believe in Jesus Christ. God bless us all. So tayo mag-pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa time at sa iyong salita. At I pray, Heavenly Father, na ang mga blinded people of the world, maging sa kapanahon namin, about the Lord Jesus Christ, Lord, open their eyes and their hearts sa truth ng katotohanan about the Lord Jesus Christ, and they will repent of their sins and receive Jesus Christ as their Lord and Savior, Panginoon. Because Satan, the God of this world, blinded their minds para hindi sila mag-believe. At kung kami, Panginoon, na mga anak mo ay hindi namin ipahayag, hindi kami mag-soul winning, mag-witness, mag-evangelize, magbigay ng basahan. Ang mga taong ito, ang kanilang mga kaluluwa ay still blinded because ang katotohanan ay sinasarili namin, tinatago namin. So, salamat, Panginoon, na kami bilang Bethany Baptist Church Mission Kalibo, under sa leadership Pastor Jerry Nable sa Bethany Baptist Church Makati, Panginoon, ay pinagampanan namin ang iyong Mother Church, pinagampanan yung Great Commission mo, Panginoong Jesus, na to preach the gospel to every creature, to preach here and beyond, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa orientation na meron kami, na ang kaluluwa yung mahalaga, Panginoon. Anong kwenta ng aming buhay, O Diyos, kung wala naman kaming kaligtasan, at anong kwenta ng church or church mission kung wala namang kaluluwa na nababahaginan. So, just useless, Panginoon, pagtitipon kung wala naman ginagawa para sa kaligtasan ng kaluluwa. So, salamat, Panginoon, na ang bawat isa sa amin dito ay nakikibahagi, Panginoon, sa gawain mo, sa pagbibigay, sa pagtutulungan, at sa panalangin, Panginoon. So we pray good health, healing sa may mga karamdaman, sa mga walang trabaho, padala nyo, bigyan ng Panginoon ng trabaho, kalooban mo, si nila, makatrabaho man sa abroad, kalooban, Panginoon, good health sa kanya, recovery, at ganun, O Diyos, sa mga kay Sia, healing, Panginoon, na Mili, na Heidi. Sa mga kilingan ng makaroon ng anak, si Ma'am Arlene Ruby, si Vanessa, si Day, pagkaluban niyo yung Panginoon. I-bless mo yung Panginoon ng Israel, matigil na rin yung digmaan nila sa kapwa nila, kapatid nila kay Abraham. Maging sa Russia, Ukraine, mag-stop na rin Panginoon ang kanilang paggira at pag-ibig, love ang mangyari, Panginoon. At sa aming mga loved ones, salvation, Panginoon, at mga kabayan, mga Pilipino at mga OFW, ingatan ng Panginoon. Mga loved ones namin, mga kaibigan, sa YouTube, Facebook, i-bless mo kayo at ingatan, tulungan kami, Panginoon, sa bawat isa na nandito. At kung sakaling hindi mo pa alam sa aming mga sa YouTube, Facebook, hindi mo alam kung paano maligtas, hindi mo alam kung saan patutungo pa ikaw ay namatay, at gusto mo sa langit ka pupunta, so ang gagawin mo lamang ay pagsisihan ng iyong kasalanan, taligdan ng kasalanan, hingin ng tawad sa Panginoon, at tanggapin mo, receive by faith Jesus Christ into your heart as your personal Lord and Savior. Say a prayer with me as if it is your prayer by faith, and receive Jesus Christ as your personal Savior. So repeat after me with all your heart, accepting Jesus Christ as your Savior. So pray this prayer. Lord Jesus, I know I am a sinner. Please forgive all my sins. I repent all my sins and ask forgiveness, and receive you, Jesus Christ, into my heart as my personal Lord and Savior. Lord Jesus, from now on, you are my Savior, and I trust my soul for eternity in you alone. Thank you, Father, for loving me. Thank you, sweet Holy Spirit. Glory to you, Heavenly Father, in Jesus Christ's name, my Lord and Savior. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung ikaw ay tumanggap sa aming mga loved ones, friends sa YouTube, Facebook,
tinanggap mo Jesus Christ, you receive Jesus Christ your Lord and Savior, the Bible says, John 1:12, but as many as receive Him, to them give you power to become the sons of God. You are now the sons of God, and there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. No condemnation in you. And your name are written in heaven. Praise the Lord. Glory to God. So, let's close in prayer. Thank you, O God, sa mga tumanggap sa inyo sa online, on-site, o anuman Panginoon. We pray, lumago sila spiritual, and bless our giving, tithes and offering, mission offering, bless the give and the giver, bless everyone, bless also our physical food. Ingatan mo rin kami pa. Tulangin kami bukas, mga teacher, mga bata sa school, safety, protection, wisdom, bawat isa. Bless our nation, bless ang Kalibo, Numancia, Washington, Banga pa yung mga karating na mga bayan, maging open sa gospel ang mga puso ng mga tao, Panginoon. Even the whole world, even sa mga Muslim, sa Islam, sa Buddhist, Hindu, at sa mga atheists, sa mga tribal, Lord, open their heart, ng mga souls, and they will repent of their sins and receive by faith Jesus Christ as their Lord and Savior. Thank you, Heavenly Father, for loving us. We love you. Sa iyo lahat na all glory to you, O God. Give us wisdom, long life, good health, and financial provision, every one of us. Thank you for loving us. We love you. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you. God bless us all. Good day.